Pangangalaga sa mga OFW sa Singapore at pangangalap ng investment para sa New Clark City ang ilan sa mga pinag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. May iba pa siyang nakapulong sa Singapore at may talumpati mamaya-maya lamang. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino, anong next schedule ng Pangulo? Emil, alas 8 ng gabi nakatakdang magbigay ng keynote address ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa Shangri-La Dialogue kung saan inaabangan ang ibibigay niyang perspektiba sa ginagawa ng Pilipinas na pagtatanggol sa karapatan ng bansa, partikular sa karagatan. Bago niyan, nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, House Speaker Martin Romualdez, DFA Secretary Enrique Manalo at National Security Advisor Eduardo Año. Partikular na nabanggit ni Wong ang New Clark City na posibleng pagkainteresan ng mga negosyanteng Singaporean. Nangako rin ang Singaporean Prime Minister na paiigtingin ang people-to-people exchanges sa pagitan ng dalawang bansa at pangangalagaan ang tinatayang 200,000 na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Singapore. Nakipagpulong rin ang Pangulo kay Singaporean President Tharman Shanmugaratnam na nagsabing inaabangan niya ang nakatakdang state visit at pagpapaigting ng relasyon ng Singapore at Pilipinas sa larangan ng ekonomiya, kalikasan at iba pa. Nakipagkita rin ang Pangulo kay dating Prime Minister Lee Hsien Loong, anak ng itinuturing na founding father of Singapore na si Lee Kuan Yew, at nagpasalamat ang dalawang leader sa pagkakataong magkita muli. Emil, kasama sa inaasang babanggitin ng Pangulo sa kanyang keynote speech ang mga issue tungkol sa territorial defense at mga hamon sa West Philippine Sea, pati na ang kahalagaan ng pagtataguyod ng international rules-based order at ang pakikipag-alyansa sa mga bansang kaparehas ang hangarin na panatiling ligtas at bukas sa lahat ang karagatan. Samantala dito sa mga side meetings din, Emil, no, nalaman natin na nagpulong din si US Secretary of Defense Lloyd Austin III at Admiral Dong Jun, Minister ng National Defense ng People's Republic of China, at kasamang tinalakay di umano ang South China Sea issues at ang kahalagan ng freedom of navigation. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston.